Hello po, Tita Darlene. Hello po, Tita Darlene. Thank you so much po. Hello, it's me, Darlene Vlog. Good morning mga kalingap, good afternoon mga kachungkar. It's me, Darlene Vlog. So mga kalingap, meron tayong re-reactionan pero hindi rin pwede reactionan yung live ni Kuya Jens kanina kasi hindi pa po umabot ng 12 hours. Pero ang daming pwede pag-usapan sa live na yon. Ano nga po? Yun nga lang, daming pag-usapan pero hindi pwede. Pero meron lang akong kukunin na isa lang na comment, yung tinatawag nila si Jomar nga ipasali daw. At dahil connection to sa live ko kahapon na yung about kay Jomar na panawagan. Nga po. Kahapon nag-live po ako na sabi ko, magsalita ka na lang Papa Joms para matapos na. Tapos sabi ko, pwede silang magsorihan sa bawat isa kung may nasabi ba bawat isa mag-sorry. Kasi ako nga po is lumaki ako sa yung pinalaki ako ng magulang ko na pag nag-away kayong magkapatid or magkaibigan, kahit ni sa mga anak ko yan ang ginagawa ko. Tapos may kasalanan ang isa, tapos pagkatapos, kunwari dalawang anak mo nag-away, kasalanan ng isa, magsabi niya, sorry na ate. Tapos ang bunso ang may kasalanan, ate sorry na. Tapos yung bunso magsasabi, sige, sorry na rin. Parang ganun, yun ang ibig kong sabihin. Pero baka na-misunderstood na iba na, bakit daw magsusorry si Jomar? Wala naman siyang kasalanan. Bakit daw kailangan mag-sorry ang kabila? Wala naman siyang kasalanan. Ang ibig ko lang sabihin is, parang peace ba? Para peace. At yun nga, parang na-misunderstood ng iba na bakit daw si Jomar ang magsusorry or mag-reach out na wala naman siyang kasalanan. Dahil po, alam po natin na may naririnig tayo na ang issue ay para ba siya ang sinaktan, siya daw ang nasaktan, parang ganun nga po. Pero nga po, hindi natin alam ano ba ang pulot dulo ng mga ito. Diba nga po? So yun, siguro may napanood ni Jomar yung live ko at marami pang mga kakaka dyan, kuro-kuro na sorry na lang si Jomar. Hindi nga po. Kasi diba sabi ko rin na kakausapin ko si Jomar pero hindi ko na lang ginawa na kausapin dahil kagabi hindi ako makatulog. Dami-dami kong iniisip. Ano bang nangyari? Ano bang gulong-gulong ito? Kasi nag-live ako kahapon, tapos dami-daming nagme-message sa akin na nakakatanggap ako na dapat daw ang magsurig si ganito. Sabi ko, bakit ako rin ni-reach out ng mga ito? Sabi ko, bakit mo ko rin ni-reach out? Hindi ka na lang mag-direct. Hindi daw kasi may channel daw ako, kaibigan ko daw si Jomar, nakakausap ko daw si Jomar at yun nga daw, kaibigan ko rin daw ang kabila. So, parang gulong-gulo ako. Sabi ko, saan ba ako kaya nung kahapon? Nag-live ako na sabi ko, punta na lang ako sa gitna para baka magiging way ako. Pero naisip ko kagabi na hindi na lang ako pwede maging ways, magpagitna na ako ang bahala sa dalawa kasi yun nga po, naisip ko na parang hindi ako nakanood sa live ni Jomar pero pagkagising ko kanina kasi Sabat, hindi ako pwede mag-live kasi pag Sabat nasa church ako. Parang singit-singit ko lang yung nag-upload sa aking page. At may nakita ko mga reels, sabi ko nag-live pala si Jomar. At yun, marami akong nakita at kung pinuntaan ko yung live niya, napanood ko na si Jomar ay nagsalita, sinagot. Nga, parang isa-isa live ko na yung sabi ko panawagan na mag-reach out na lang, mag-usap na lang para matapos na. At yun, sinagot ni Jomar. Sabi dito, sana wag na mag-spread ng issues. Please, maawa naman kayo sa Jomcar. Aware naman yan si Kuya Jomar sa issues. Pero, hintayin nyo na siya magsalita on his own decision. Amazing, thank you po. Hindi na po ako magsasalita. Sorry po, wala po kayong expect sa akin na po. Actually, hindi ko na rin po sorry po sorry to say po, pero hindi pa ako focus doon. Hindi pa ako focus sa kung anong issues po. Move on na lang po ang lahat. Sorry na po. May mga ayun ko. Hello po sa Team Azure, shoutout po sa inyo. At yun nga po, sa live niya may nag-comment na kawawa ang Jomcar, sasaktan sila. Antay na lang daw ang time na magsalita si Jomar. Pero ang sagot ni Jomar, sorry po, hindi po ako magsasalita. Sorry po, wala kayong maririnig sa akin dahil hindi po ako magsasalita. Move on na lang kayo. So naisip ko na itong issue na ito is mag-move on na lang ako. Hindi na ako mag-expect or aasa na or gagawa ng ways na masolve, magkausap ang dalawa dahil sabi ko sa sarili ko rin na tama si Jomar na move on na lang. So siguro move on ako sa na lang to, time will heal. Time will
heal na makalimutan na lang, na kahit walang nag-sorry sa isa't isa, na parang wala na, payapa na lang, nawala ng pangayan. So, tama siya na move on. So, move on na lang ako sa topic na ito. Magsasalita lang ako kung i-bash ang Jomcar. Huwag nyo lang i-bash, saka na ako magsasalita. Pero kung magsasalita na sana mag-usap sila, sana magkasundo sila, move on na lang ako dyan. Hindi na ako mag-expect, hindi na lang ako yun. Hindi na ako mag-wish or ano, yun. Yung ibig kong sabihin, wala na usapan na dyan na Jomar, mag-usap na lang kayo para masolve. Dahil si Jomar na nag-decide na wala tayong dapat hantayin or i-wish na masolve na magsalita siya dahil siya mismo nagsabi na hindi siya magsasalita. So, wag na tayong makulit na i-wish natin niya pag may harap-harapan na sumali siya dahil ayaw niya talaga magsalita. Pasensya na po sa mga naghihintay po sa akin ng paliwanag. Silence na lang po ako. Sorry po ha. Silence na lang po ako. Ayoko pong makapagbitaw ng kung ano po regarding sa issues. Focus na lang po ako sa kung anong kailangan po. Tama ang decision niya na focus na lang siya sa pagcha-charity niya, focus siya sa anong goal niya, focus siya sa love life niya, sa family niya. Dahil mahirap talaga kung magsalita din ng salita, di ba po? Na hindi natin minsan ma-edit. Pwede editin, pero minsan hindi natin napapansin sa kakasalita-salita natin na may lumalabas na sa bibig natin na ay, kahit review natin yung isang video, yung sinabi natin, pag-upload saka natin nakita, narinig na may nasabi ka na hindi pwede sabihin, na kahit totoo yun ang sinabi mo pero may masasaktan. So siguro better na lang na manahimik, wag na magsalita, wag na tayo maghintay na magsalita si Jomar kung ano ang side niya, kung ano ang nangyayari, dahil yun nga, hindi talaga magsasalita si Jomar. Time will heal. Yun na lang. So yun, tayo rin mag-move on at wag na tayo makulit. Huwag na tayo makulit. Ayoko din naman po makasakit. Baka pag may mabitaw na akong salita, baka may makasakit ako. So, wag na lang po. Opo. Sa mga, alam ko po, mayroon po dyan na stress, pwede po kayong wag po muna manood sa akin or mag-social media break po muna kayo. Yun po, yun lang pong ko po. Ako po, sa ngayon, focus po ako sa anong mas kailangan. Ayoko po sa issue, sa totoo lang po. Kaya po, kung maano nyo po, kung mapapansin nyo po, hindi po ako masyado pong sa issue. Hindi na ako nagbabanggit sa issue. Opo. Focus ako sa charity. Actually po, meron... Di ba po sa atin minsan, salita minsan, lalo na pag may nafe-feel tayo na sama ng loob. Sa kakasalita natin, parang na-enjoy natin yung pagsasalita natin minsan, na akala natin okay na. Hindi natin napapansin na sa katagalan nakakasalita natin, lumalabas yung sama ng loob natin. At may nababanggit tayo. Minsan yung mga nababanggit natin na ikakatuwa ng tao, minsan ikakasama rin ng loob nila na akala natin is okay lang. Kasi minsan akala natin okay lang, pero hindi okay sa kabila, hindi okay sa nanonood. So, tama yung decision ni Jomar na manahimik lang. Yun nga sabi niya, kung napapansin ninyo na tahimik lang ako, hindi ko pinag-uusapan ng issue dahil ayaw niya talaga. So, ganun din siguro ang gawin natin, no? Yung sabi niya, kung na-stress kayo, huwag na lang kayo manood. Ako hindi naman ako stress. Para lang na-bothered ako kasi ano ba talaga? But kasi minsan na daming nagme-message talaga sa akin. Mayroon ako ng mga na-restrict na hindi naman sa galit ako sa kanila. Na-restrict ko sila kasi ayoko magbasa ng mga negatibo na minsan in-expect ng mga ito na sagutin ko, na minsan ayaw ko talaga sagutin. Pasensya na po kung mapanood ninyo ito, kung sino man kayo na na-strike ko, marami kayong na-restrict ko, pasensya na po. Hindi ko pa yun ni-block kasi hindi ako galit. Ayaw ko lang na ayaw ko lang makabasa ng issue, basa ng mga issue. Tapos wala naman akong mapapala sa mga issue niyan, kundi may stress ka lang sa kakaisip. Diba? Wala kang mapapala na hindi ka naman involved sa mga issue na yan. Wala ka naman pakialam, wala ka naman doon. So, bakit pa ako ma-stress? At least, yun nga, pinag-prepare ko na lang sila ngayon matapos na at sana matapos na. Ngayon nga, kahit hindi sila magkausap, is time will heal na lang. Time will heal kasi alam natin na ang Panginoon is nandyan. Pag nag-prepare tayo na, sino lang, dumating ang panahon na hindi natin maalala, so yung puso natin maluwag na rin. So, pagdating ng panahon, minsan may mga magkakaaway na nagsasamaan ng loob, tapos hindi sila okay pag nagkasalubong, nagngitian, dahil yun nga, parang nahilom na lang yung mga issue, wala na lang awayan, no? Wala nang awayan, wala bangayan. So, mas mabuti pa yun, hindi na lang magsasalita, kasi kung magkita kayo muli, wala ka nasabi na masama, masakit, pag nagkita kayo muli, nagkasalubong kayo, hindi talaga masakit na
pagkasalubong na iiwas ka dahil galit ka sa isang tao, iiwas ka dahil masamang loob mo. Pero kung may nabanggit ka na mga salita na nakakasakit, pag nagkasalubong kayo, uy, you know, iiwas yung isa kasi galit na galit dahil may nasabi ka na masakit, at ikaw naman nga may nabanggit na masakit, may nasabi ka na masakit, iiwas ka rin, sabi ko, uy, nasaktan ko si ganito kaya galit sa akin. So mas mabuti na lang siguro na ganito na lang gawin, na yung time will heal na lang, no? Importante is wala nating naririnig sa both side na masaktan ang dalawa. At ito si Jomar, wala rin siyang nasabi na masaktan ang kabila. Much better na lang na keep quiet na lang po tayo. I-pray na lang natin na matapos ng lahat. Hindi po tayo one-sided. That's why, keep quiet na lang ako. Hindi po ako one-sided. Pananalita ni Jomar na hindi po ako one-sided, mas mabuti, keep silent na lang ako, hindi po ako one-sided. So malalim na yan nga sign, malalim na yan nga salita na parang alam na natin kung anong nangyayari. Hindi daw siya one-sided, ayun na lang niya magsalita. So bakit pa tayo makulit para alamin ang lahat, di ba po? Kaya sabi ko, bakit ko ba aalamin? Bakit ko ba aalamin? Minsan napapaisip tayo, wala na akong pakialam kasi wala naman ako sa gulo na yan, di ba? Importante is tahimik ang dalawa. Ang Jomcar is relax, chill lang sila, wala silang sinasabi. Kasi ang mahirap dito pag nagsalita ang dalawa, o si Jomar is pag nagsalita, tapos masaktan ng kabila, sasagot naman ng kabila. Tapos sabi ng kabila, hindi totoo yan. Di ba? Or baka totoo na may makarinig, yung may mga totoo, tapos magdependo, ano ba? So mag-away-away. So yun na. Yung sabi niya, hindi daw siya one-sided. So tayo na lang bahala mag-conclude, huwag na tayong makulit, huwag na tayong mag-request na mag-usap, huwag na tayong comment-comment, na magtanong-tanong, ang gulo-gulo na, ayoko na, ano bang nangyayari, bakit hindi matapos-tapos ng issue? Dahil yun ang masasabi na parang walang katapusan ng issue na to. Araw-araw may bagong issue. So masasabi ko na walang katapusan na issue kasi ang issues is walang katapusan. Matapos yung isang issue, may bago na naman na issue. Ibig sabihin, walang katapusan ng issue, hindi yung isang bagay, ang issue ay walang katapusan. So, araw-araw may issue. Maya-maya, may ang issue na luma, babalik. So, may bagong issue na naman, tapos yung mga lumang issue, babalik. Kasi basta nare-recall. So, walang katapusan ng issues, no? Yung issues na spelling, yung ISS, UE, issues, US, yun nga, ISSUES, issues, marami. So, walang katapusan, hindi yung isang issue lang. So, nakipansin niyo ang mga issue, pagkatapos may bago naman na issue, may mga issue. So, yung ang issues ang walang katapusan, yung salitang issues. So, yun na lang, sabihin natin na bakit pala walang katapusan ng issues? Dahil social media ito, expect na tayo ang mga basher ay hindi hihinto, madadagdagan, may aalis, may bago na naman, mababawasan, may bago na naman, madagdagan naman, kukunti naman. So, katulad din na issues, walang katapusan. Bashers at walang, ang issues is walang katapusan. Gaya ng mga problem natin sa buhay, wala rin katapusan. Matapos ang mga problema natin sa buhay, pag matapos ang isa, may bago na naman. Katulad ng mga blessings, no? Pag may blessings, maya-maya may bago na naman ng blessings. So ganun ho, kasi yun nga, mundo ito, ang mundo ay puno ng makasalanan, no? Punong-puno ito ng tao at kung ano-ano pa, kaya yun, ang mundo is magulong-magulo. So expect na natin na ang nangyayari ngayon sa Jomcar is mawala ang issues, may bagong issues naman, dahil ang issues ay hindi mawala, yung spelling na issues. Another issues, old issues, marikulang issues, so etc. na mga issues. Yun nga po. So yun na lang, para move on na lang tayo, wag natin makulit na yun. I-remind naman si Jomar magsalita dahil siya mismo nagsabi na ayaw niyang magsalita. So yun na lang, move on na lang tayo guys. Kung may bagong issues, doon na lang tayo, sagutin natin, wag lang ibas ang Jomcar. Yun na hindi pwede. Wag lang ibas ang Jomcar para hindi rin tayo maingay. Diba po? Ito rin ang idudugtong ko pala kasi yun nga, doon sa live na may narinig tayo na bahala na daw ang Jomcar, bahala na sila sa buhay nila, ganun. At maraming nagsasabi, yun nga, nagpo-post, nag-message nga, sana wag iwan ang Jomcar, kawawa ang Jomcar iiwanan. Kasi nakakatanggap ako talaga ng mga messages nga, kawawa daw ang Jomcar pag iniwanan. Paano na yan ang Jomcar pag iniwanan? Ang sasabihin ko nga po, huwag kayong mag-alala. Dahil kung may umaalis, may papalit. Mayroon din bumabalik. May maiiwan, may aalis, may papalit. May umaalis, bumabalik. Ang prodigal son, di ba po? Sabi ng binigay ang lahat-lahat ng kayamanan yan, umuwi. Ganyan din po ang mga sponsor. Kung hindi na babalik, hayaan na lang natin. Kung may mag-iiwan, may matitira, hayaan na lang natin. Dahil hindi natin ma-force ang isang tao na manatili, na magstay sa atin. Katulad din ng mga boyfriend nyo, mga asawa ninyo, hindi nyo mapilit sila na umaalis, ganun din ang mga sponsor. At ang importante ngayon, kung sila, yung sa kabila, na sabi nila,
ano ba yun, kasi di ba nakita natin kung gaano sila ka-active sa Kalingap. Importante is nagsusupport pa rin sila sa Kalingap. Kahit hindi nila suporta ang dalawa, is importante is focus na sila sa Kalingap. Kalingap po. So, huwag na sasama ang loob ninyo kung yan ang mangyayari dahil ay importante ngayon kasi dahil nandiyan siya sa Kalingap at focus na lang daw siya sa Kalingap kung sino man tutulungan niya kasi ang totoo nga po is marami ang dapat tulungan sa Kalingap. Ang dami-daming beneficiary ni Kuya Val, si Rab at kung sino man dyan ng mga charity vlogger na marami talaga dyan na kailangan nila ng tulong. O kung sino man mga grupo na maka-afford sa mga ganyan nga, kailangan tulungan is tutulungan. No, di ba? Kahit nga ako, siguro kung maka-afford ako, ang grupo ko is maraming pera, maka-afford kami, tutulong din kami. Baka sabihin ninyo, grabe man ng Jumcar Funds for Life, tinulungan si ganito. Huwag naman ho ganun. Kailangan natin spread ang ating pagmamahal kung meron tayo. Alam niyo naman po, ang grupo natin minsan ay nagbibigay din sa iba kahit hindi natin nagbibigyan lahat at hindi malaki ang nagbibigay natin sa ibang beneficiaries. Importante, nakapagbigay tayo. Ano yung galing sa puso natin? Yung afford natin. Hindi tayo nangutang sa kaibigan, hindi tayo nangutang sa kapitbahay para lang sponsor. Di ba po? Importante, nakakain tayo 3 beses sa isang araw, yung napapag-aral natin yung mga anak natin. Kasi baka naman sponsor kayo ng sponsor yung mga anak ninyo walang pang tuition, sponsor kayo ng sponsor yung mga anak ninyo walang makain dahil yung iba gusto nilang sumikat. May iba dyan na naririnig ko na gusto nilang sumikat, nangungutang pa. So wala nalang pilitan kung anong nasa puso natin na pagtulong sa Kalingap is tulong na lang tayo. Importante yun nga, first priority natin muna yung mga anak natin, yung bahay natin, yung family natin na makakain sila sa 3 beses, makapag-aral sila, makabili sila ng tuition pay, yung mga needed nila talaga is ma-provide natin ng mga parents, tapos saka na tayo mag-sponsor. O, kung may sobra-sobra mag-sponsor tayo, kasi hindi naman pwede na gutom yung mga anak natin tapos sponsor tayo ng sponsor. Hindi ba po, nabubulol tayo dahil Bisaya tayo, di ba po? So yun nga po ibig kong sabihin. So mahalaga ngayon ito sila is tumutulong sa Kalingap dahil sobra-sobra na lang yung pera nila. So huwag na natin bigyan issues kung sino ang tinulungan nila dahil afford naman sila, kaya nila. Di ba po? So wala nang issue diyan, wala nang pilitan, wala na kung ano ba ang mga decision nila, final decision nila, kung anong gagawin nila sa grupo nila, kung saan nila ibibigay yung pera nila. Importante is tumulong sila. Yun na lang po mga ka-Jumcar Kalingap. Yun nga, maiksi lang, baka umahaba-haba ng ating pagsasalita tapos hindi natin namamalayan, lumiliko na pala yung mga bibig natin sa kabilang bayo. So thank you po sa lahat na nanonood ng aking vlog na ito. Paki-like ating reactions video, paki-share ninyo, paki-subscribe hindi pa nakasubscribe dyan, paki-double ang notifications, paki-click para makatanggap kayo ng notifications every time na meron tayong upload. So mega love shoutout sa lahat na Kalingap partners, mga charity vloggers, mga reactors. Hello Karipa, shoutout sa inyong lahat mga ka-react. Sa lahat na love team ng Jumcar, lahat na love team ng Kalingap, hello sa inyo lahat, mga magaganda na mga bata, mapapait. Hello, Jumcar community, sa lahat ng admins, mga founders, Jumcar Funds for Life, Solid Jumar supporters, Jumaratoners, Team Baliw, at Team Mansanas. I love you all. Ingat kayo and God bless you. See you in my next reaction video. God bless and bye for now. Peace. Magkaisa po tayo para sa Kalingap.